Gaano kadalas ako magpapatawad? Mapagpalang araw ng Martes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Juan Ogilvy. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nagtanong si Pedro kay Jesus, Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? 7 beses ba? Hindi 7 beses, kundi 77 beses. Tungkol sa kaharian ng langit ang kasaysayan ito. Isang hari ang nagpasyang pagbayarin ng utang ang kanyang mga utusan. Nang simulan niyang suriin ng kwenta, iniharap sa kanya ang isang may utang na 10 baretang ginto. Dahil walang maibayad sa kanya ang tao, iniutos ng Panginoon na ipagbili at maging alipin siya kasama ng kanyang asawa, mga anak at mga ari-arian bilang bayad utang. At nagpatira pa sa paanan ng hari ang opisyal at nagsabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari at hindi lamang siya pinalaya, kundi kinansela pa ang kanyang utang. Pagkaalis ng opisyal na ito, nasa lubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang 100 barya sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg at halos sakalin habang sumisigaw ng, Bayaran mo ang utang mo. Nagpatira pa sa paanan niya ang kanyang kasamahan at nagsabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko sa iyo. Ngunit tumanggi siya at ipinakulong ito hanggang makabayad ng utang. Ipinatawag ng Panginoon ang opisyal at sinabi, Masamang utusan. Pinatawad ko ang lahat ng iyong utang nang makiusap ka sa akin. Di ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Galit na galit ang Panginoon kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran nito ang kanyang utang. Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kung hindi patatawarin ng bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid. Mapagpalang paglalakbay po ngayong panahon ng Kwaresma. Sa mabuting balita ngayon, tanong din natin ang tanong ni Pedro. Hanggang kailan ba tapat magpatawad? May hangganan ba ang pasensya? Lalo na kapag paulit-ulit tayong nasasaktan. Ang sagot ni Jesus, 70 ulit na 7. Ay, ano daw yun? Hindi simpleng bilang. Paanyaya sa pamumuhay na hindi binibilang ang pagkakasala, kundi inuuna ang awa. Ikinuwento ni Jesus ang isang lingkod na may utang na hindi kayang bayaran. Isang utang na simbolo ng ating kasalanan sa harap ng Diyos. Wala tayong maipambabayad sa dami ng pagkakataong nagkulang tayo sa pag-ibig, katapatan at pananampalataya. Pero tulad ng hari sa talinhaga, nauna ang awa ng Diyos kaysa hustisya. Pinapatawad tayo, pinapalaya at binibigyan ng panibagong simula. Nakakalungkot na hindi marunong magpatawad sa kanyang kapwang malit lamang ang pagkakautang sa kanya nitong lingkod na pinatawad sa kanyang napakalaking utang. Mga kapanalig, may naaalala po ba kayo o medyo nakaka-relate? Minsan, malaki ang tiwala natin sa awa ng Diyos, pero napakahigpit natin sa ating mga kasama sa bahay, pamilya, katrabaho, kapitbahay o kaibigan. Ayaw nating kalimutan ang masasakit na sinabi at ginawa nila laban sa atin. Kahit napatawad na tayo ng Panginoon sa ating mas mabibigat na pagkakasala. Hindi sinasabi ni Jesus na madali ang pagpapatawad. Hindi paglimot ang kapatawaran. Hindi rin pagkukunwari na walang nangyari. At lalong hindi pagpapahintulot sa pang-aabuso. Mga kapanalig, pagpapalaya ang kapatawaran. Hindi lang sa nagkakasala, kundi sa sarili nating pusong nabibigatan. Sa pagkapit natin sa galit at sama ng loob,
tayo rin ang napaparalisa. Ngayong panahon ng Kwaresma, matindi ang babala ni Jesus. Kung hindi tayo marunong magpatawad, tayo mismo ang humaharang sa pagdaloy ng kanyang awa sa ating buhay. Nagsisimula ang tunay na kalayaan sa pagtulad kay Jesus na nanalangin habang nakapako sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.